Hello po, mapagpalang araw. Nandito po tayo ngayon sa loob ng tahanan ng mag-asawa Daddy Archie, Sister Kim, upang magdala ng mabuting balita. Itong gamit natin, magandang balita, Biblia. So, ang nakalagay dito, buksan ang isip at puso at maging mabunga. Yan. Kasi po yung ibang tao, sa totoo lang hindi bukas ang isip nila. Para silang stagnant. Parang kung saan itong katwiran nila, kung saan na kami nadapa, doon kami tatayo. Mali yun eh. Pagdating po sa pananampalataya, yung nasa Biblia po, ang tatayuan mo. Halimbawa, meron kang reliyon. Walang tao walang reliyon. Pero kung ang reliyon mo hindi nakabase sa Biblia, bibitawan mo. Ang kukunin mo, yung nakasulat sa Biblia. Ganun lang kasimple naman eh. Kanya lang ang ayaw ng iba kasi, kinasanayan na nila yun. Kaya yun ang kanila pinipractice na wala naman sa kasulatan. Halimbawa, tradisyon. Sa Biblia po, pinagbabawal ang tradisyon. Pero sige, bago tayo papalaw, mananalangin tayo. Tingin natin ang guidance ng ating Panginoong Diyos through Holy Spirit. Panginoong Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng puso at isip ng bawat isa, ganun din ang mga nanonood ng video ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo po ang kultura ng Pilipino. Nang panahon na si Jesus po nangangaral sa lupa, pero siya nakadiskusyon tungkol po sa ganyang bagay. Kaya pinatutuhanan sila ni Jesus. Dito po sa libro ng San Marcos, dito natin titignan. Sa chapter 7, ganito po nakalagay. Simulan natin sa 7 verse 5. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Ito yung tagapagturo, sila naman po yung Saduseo. Dalawang klase ng Hudyo, Pariseo at Saduseo, magkakampi sila pag ang kaharap nila si Jesus. Pero pag sila dalawa lang, magkaiba po ang kanilang paniwala. Yung Pariseo, naniniwala sila na mabubuhay muli ang mga patay. Yung Saduseo, hindi sila naniniwala mabubuhay ang mga patay. Pero pagkaharap nila si Jesus, magkasanggang dikit sila. Ito nakalagay, magkasama sila. Basahin natin, Kaya tinanong si Jesus ng Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. At saka yung mga tagapagturo ng kautusan, kukunti lang ang bilang nila compared doon sa Pariseo. Okay? Bakit hindi sumusunod ang mga halagad mo sa turo ng ating mga ninuno? Makita nyo, Bakit hindi sila sumusunod? Wala na po tayo sa lumang tipan, nasa bagong tipan na tayo. Yung lumang tipan, nasa kautusan po ang tao. Pero nasa bagong tipan na po tayo, nasa ibang standard na tayo, nasa biyaya na tayo ng Diyos. Sabi niya, kung kumakain sila, hindi man lang naguugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Kita nyo, natawag ni Jesus sa kanila, mapagkunwari, mapagbalat kayo. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ito isulat ni Isaias patungkol sa kanila. Ang paggalang sa akin ng bayang ito, Israelita, ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig, hindi sa puso bumubukal. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos sa kanilang mga hutos. Kita nyo? Anong sabi ni Isaias? Walang sumasamba sila Pero anong sabi ni Isaias? Walang kabuluhan.
Kasi nga, tradisyon sila. Okay? 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo mga tradisyon ng tao. Ano ba yung tradisyon ng tao? Pag may kumakain, ay walang pwedeng umalis kasi kumakain pa yung pinuno, yung tatay. Di ba yung lamesa? Isang diretso, yung tatay doon, yung nanay dito, yung mga anak sa side. Kapag mayroong gusto kumain, ay di ka pa kayo pwedeng umalis kasi kumakain pa si tatay. Yan, mga tradisyon po yan. Kultura yan. Pag may patay, huwag kang magwawalis. Sipin niyo yung mga ganyan. O pag mahal na araw, huwag kayong maliligo kasi patay ang tubig. Yung mga ganyan ba? Kaya sabi ng Biblia dyan, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang mga tradisyon ng tao. Yung tradisyon na pinapalit nila ngayon sa utos ng Diyos. Kaya binabaliwala nila, sabi ni Jesus. Pero nagsisimba ba? Sumasamba yun, nakalagay ka eh. Pero walang kabuluhan. Ibig sabihin, not counted. Para sa basketball player, nag-shoot siya, pero sabi ng referee, not counted. Ano po? 9. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, ginawa walang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Kita nyo? Yung utos ng Diyos, tinatanggal nila, sinasantabi nila. Ang pinapapasok nila, yung kanilang mga tradisyon. Mga reliyoso tao yan. Kasi sumasamba sila. At hindi lang yon, mga kababayan pa ni Jesus. Kita nyo? Ano ba nakalagay? Sa 10, halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama't ina at sino man lumayad sa kanya, ama at ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, naiandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. O kita nyo? Halimbawa, may hawak kayong pera. May sakit ang nanay tatay ninyo. Sa tingin nyo, maganda ba sa Diyos? Imbis na tulungan yung magulang nyo, ang sabi niya, ay, andog namin sa Diyos ito eh. Paano yung sinabi ni Pablo? Mahalin mong magulang mo. May sakit ang magulang mo, bawal ba tumulong sa magulang? Sa tingin nyo, malulugod kaya ang Diyos doon? Hindi. Unang-una po sa pamilya, ang unang pastor ng Biblia ay ang ating mga magulang. Tignan niyo po, babasahin natin. Sa Filipos, anong sabi niya Apostol Pablo? Chapter 6. O Efeso, ito. Chapter 6. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito nararapat. Igalang mo yung apat ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. 3. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Nangangailangan ng magulang mo, may sakit, hindi mo siya tutulungan. Balikan natin yung kay Jesus. Ano ba yung nakalagay doon? Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama't ina. Utos ni Moises, ha? At sino man lumayad sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, nahindag ko na ang mga tulong ko sa inyo. Tradisyon na nila ito. Anong nakalagay
Ngunit, itinuturo naman ninyo. Ninyo, kayo na nagtuturo. Hindi na kasulatan. 12. Ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Kita nyo? Sila mismo pinagbabawalan nila. Yung magulang nila nangangailangan, ay huwag nyo na tulungan yan. Oh. Nararapat pa sa harapan ng Diyos ang ganun? Hindi po. Kundi ang utos, mahalin mo ang iyong magulang. Ibig sabihin, ang pagmamahal, kalakip yung pagtulong. Tulungan mo ang iyong mga magulang. Kaya, nabubuhay sila sa tradisyon. At isa pa, ang sabi ni Pablo sa Colosas, tingnan niyo po 2:8. 2:8, sabi niya rito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito hindi ayon kay Kristo. Yan palang tradisyon, alituntunin pala ng mundo yan. Mula. Alituntunin na ng mundo yan. Oh. Kapag yan ang sinusunod mo ang alituntunin ng mundo. Oh. Dito sa 11, unang 1, ang sabi rito ni Juan, na itong mundo natin kinagagalawan ay ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Sa ikalawang pangungusap, ano daw po? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Isipin niyo yan, kaibigan. Oh. Eh di pag sinusunod pala yung alituntunin ng mundong ito, ang sinusunod mo pala ay ang dyablo. Kita nyo? Pero ayaw mo sumunod sa dyablo. Ayaw mo kay Satanas. Pero ang totoo niyan, dahil lang ginagawa mo, yung gusto nyo, hindi yung gusto ng Diyos. Oh, na kanino kayo ngayon? Na kay dyablo. Kahit tayo doon, kahit tayo ninyo doon kay dyablo, pero pag ang ginagawa ninyo, nilalabag nyo ang kautusan ng Diyos, o ang batas ng Diyos, diba? Halimbawa, ano pa sinasabi ni Apostol Pablo? Sa 2 Korinto 4:4. Ang sabi nito ay ito, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makitang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kita nyo? Binulag sila ni Satanas. Kaya pala hindi sila naniniwala. Oh. Kaya ang nakalagay dito, ano nakalagay? Buksan ng isip at puso. Dapat bubuksan natin ang puso at isip natin pagkadating sa salita ng Diyos. Huwag tayong, ay, hindi ko na ako nadapa, dito na rin ako tatayo. Hindi ganon. Hindi ganon. Dapat kung ano yung turo ng Biblia, siyang yakapin natin, kaibigan. Siyang yayakapin natin. Ano pa sinasabi ni Pablo sa mga binulag ni Satanas? Sa Efeso chapter 2.
Tingnan natin ano nakasulat. Kung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundang ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sino yan? Si Satanas. Oh. Pag ayaw ninyo sa Diyos, nagpapasak kayo kay Satanas. Isipin mo, ang utos ng Diyos, tinatanggal nila. Ang ipinapalit nila, mga tradisyon. Pagdating sa kanilang pananampalataya, hindi ganun. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, siya ang ating yakapin. Siya ang ating tanggapin. Siya ang ating ipamuhay. Bibigyan ko ng halimbawa. Walang personalan na meron pang utos sa Diyos, magrosaryo kayo. Kay Santa Maria, wala. Kasi sa Biblia, kung meron man tayong tinatawag na lagi saklolo, hindi si Santa Maria. Dito po sa libro ng Habit, tingnan natin ang nakalagay. Sa 121. Anong nakasulat? Ito, babasahin natin. Sa 121, verse 1 and 2. Doon sa mga burol na kayo napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. 2. Ang nagtutulong kay Yahweh magmumula sa Diyos ng likha ng langit at lupa. Kita nyo, kanino nagmumula? Ang Diyos ang lagi saklolo, hindi po si Maria. Pero nananalangin kayo, si Maria ang ina ng lagi saklolo. Wala pong ganun eh. Ano yan? Tradisyon yan. Sa 124 pa, verse 8. Tulong natin kailangan kay Yahweh nagmumula sapagkat itong lupa at langit, tanging siya ang lumikha. Kanino nagmumula ang tulong natin? Saklolo? Sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya, lagi saklolo ang Diyos. Katandaan niyo po yan. Ang Biblia po nagtuturo ng ating tamang pananampalataya. Ano pa? Ito. 146 ng Habit. Sa 3, sa mga pangulo'y huwag kang mangawak kahit na kaninong di makapagliligtas. Kita nyo? 4. Kung sila'y mamatay, balik sa labok. Kahit anong plano nila'y natatapos. Gagawin mo tagapagligtas. Lagi saklolo si Maria. Kaya sabi niya, pagpatay na, wala na. Kaya, ang sabi niya, sa mga panguloy, huwag kang mangahawak, kahit sa kaninong di makapagliligtas. Dito niyo, presidente ng ginamit. Huwag kang mangahawak kung di makapagliligtas. Sino bang magliligtas? Yan Diyos. Siya po ang pinagmumulan ng ating lagi saklolo, ang Panginoon Diyos. Ano pa? Kung sila'y mamamatay, balik sa labok. Kahit anong plano nila'y natatapos. Kita nyo po, ang tao po natatapos ang buhay niya. At bumabalik siya sa kanyang pagkahalabok. Tatandaan niyo po sa Biblia, ang pananampalataya, kailangan po kung nabubuhay kayo sa tradisyon, bitawan niyo. Then ang ipapalit ninyo, yung totoong aral ng Diyos sa Biblia. Naalala ko nung araw, may nagalit sa akin. Kasi po, na-invite nila akong magsalita tungkol sa salita ng Diyos.
Kanya lang, nung binigay nilang talata, yun daw ang aking i-ano sa kanila. So, dinagdagan ko yun. So, nung nadagdagan na, inayos natin sa Biblia, nilagay natin sa Biblia, yung paniwala nila, tinamahan. Nagalit sila. Sabi ko, ba't kayo nagagalit? Kayo nga nagbigay ng paksa. O, ito, sinulat nyo. Binasa ko lang sa Biblia ito. Ay, nung pinapaliwanag ko, hindi nyo naman magustuhan. Kaya, pinalis nila ako sa iba, itaas. Kaya, may lumapit sa akin yung nag-invite. Sabi niya, tara na, bumaba na tayo. Bakit ako? Sa susunod, baka batuhin tayo dito, sabi niya. Talagang nababato talaga sila. At nang bato sila, buti hindi ako tinamahan. Nakita niyo? Ganyan po ang tao pag tinatamaan ng kanilang pananampalataya. Tandaan niyo, kaibigan, napakaganda nito. Buksan ang inyong isip at puso. Pagdating sa salita ng Diyos, buksan niyo. Huwag kayong stagnant. Parang payong po. Pag ang payong dala mo, pag umulan, buksan mo. Pag umainit ang araw, buksan mo. Pero pag hindi mo binubuksan ang payong, pag umuulan, anong mangyayari? Di ba mababasa ka? Pag mainit ang sikat ng araw, hindi mo binuksan, hindi ba mapapasok ka sa init? Dapat bukas po ang ating isip at puso pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na pinatutuo mo sa akin yung nakasulat po dito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Daddy Harty at Sister Kim sa Barangay 105, Sonit, District 1, Balot, ay Tondo, Manila. Not Balot, Tondo, Manila lang po. God bless us all. Bye.